Jose Portasio Rizal Mercado y Alonso Rialonta. Kinikilala bilang pinakamagaling na bayani at itinala bilang isa sa mga pambansang manunulat ng Pilipinas. Isa sa kanyang mga nobela ay ang El Filibusterismo, ang paghahari ng kasakiman. Kanyang iniala ito para sa tatlong paring martir na lalong kinikilala sa bansag na Gomburza o Gómez Burgos at Zamora. Ipinapakita rin dito ang paghihiganti ng tauhang Simon laban sa mga kamay naman sa mga Espanyol at Filipino, pati na rin ang iba pang mga pangyayari nang tayo sakupin ng mga Espanyol. Ito ang El Filibusterismo. Batas ay naghahanap sa akin. Tay, nakauwi na po pala kayo. Nasaan na yan, Lord? Pilit na po nagpapahinga. Nakita niyo po ba si Basilio? Nag-iwan po ba siya ng sulat o liham? Kamusta na po siya? Pinakalungkot ko anak sabihin, kasama si Basilio sa pinakip ng mga gwardiya sa inyo. Dahil nakapagkamalan ng isang Filibustero. At darating din ng mga gwardiyan si Bel at ako ay kanilang uli kapag hindi ako nakapagbayad ng aking utang ng 2,000 sa lapi. Ha? Ano na pong plano natin, Tay? Si Lolo may sakit. Si Basilio, nais ko na din po siyang masilayan. Naintindihan ko anak, ngunit Buenas tardes, Ilo. Kayo ba si Kabesan Tanes? Oo, ako nga. Bakit po kayo naparito? Maraming palusot. Mapakasaan. Sandali lang po. Oo lang. David ka, kailangan gawin sa akin to. Magbabayas naman ako. Sabi pa sinasabi. Manahimik ka dyan. Paparinig kita. Lolo! Hindi ka na nahimik ha. Pupuruan talaga. Ano nangyayari dito? Dinakit ko ng mga guards civil. Ba't? Tatay, Bakit ko na inuli? dahil sa kanyang utang, hindi pa nababayaran. Hindi ka, pumasok muna tayo sa loob. Tao po, Hermana. Tao po, may tao po ba riyan? O, Huli, naparito ka. Tulungan niyo po ako, Hermana. Dinakip po ng mga gwardiya sibil ang aking ama at si Basilio. Ha? Bakit sila dinakip ng gwardyang sibil? Halika, pumasok ka muna. Paupo ka. Dinakip po ng mga gwardiya sibil ang aking ama dahil hindi po siya nakapagbayad ng kanyang utang na 2,000 piso. Si Basilio naman po ay napagkamarang filibustero. Tulungan niyo po ako, Hermana. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong ama at sa iyong kasintahan, Huli. Ngunit wala akong magawa. Pero may alam akong paraan upang makatulong sa iyo. Si Padre Camora. Si Padre Camora? Yung mga nang-aabos sa mga kababaihan? Paano niya ako matutulungan? Hermana, ayoko. Yun lang ang tanging paraan upang makalaya ang iyong ama at ang iyong kasintahan na si Basilio. Ngunit wala akong pera o salapi, Hermana. Manilbihan ka kay Hermana Pechang upang may salapi ka na magagamit mo upang makalaya ang iyong ama at ang iyong kasintahan na si Basilio. Kung gayon, gagawin ko para lamang sa aking ama at kay Basilio. Mag-iingat ka kay Padre Camora, iha. Maraming salamat, Hermana. Mauuna na po ako. Hello? O iya, saan ka nang galing? Maaari po ba tayong mag-usap sandali? Oo naman iya, halika muna pumasok muna tayo sa loob. Iya, naparito ka. Ano ba ang iyong nais sabihin? Hindi po ako ng tulong kay Hermana Bali. Nakausap po siya upang mapalaya po si Ama at si Basilio. Ngunit hindi niya po kung kayang tulungan. Ano ang maaari natin gawin? May sinabi siya sa akin, humingi raw ako ng tulong kay Padre Camora dahil tanging siya lang daw po ang makakatulong sa akin. Nakakatakot si Padre Camora. At isa pa, wala kang sapat na salapi para rito. Namamasukan ako kay Hermana Bencham.
Anong pensyang? Opo, kaya kailangan ko ng paalam sa inyo. Ganun ba, Iya? Labag man sa aking kalooban, ngunit wala pa rin akong magagawa dahil para rin naman sa iyong ama at sa iyong kasintahan si Basil. Pasensya na lolo po kami. Kung kailangan ko po muna kayong iwan. Basta Iya, naiintindihan ko basta't mag-iingat ka sa iyong paroroonan. Pasensya na po lolo. Ayos na din, Iya. Basta mag-iingat ka sa iyong pupuntahan. Alis na po ako. Magandang araw po. Kayo po ba si Herman ng Petcham? Oo. Ako nga. Ako po si Puli. Mamamasukan po sa inyo. Maaari ka na magsimula. Nalititutulong ko sa iyo ang iyong magiging. Puli! Puli, ano ba ito? Ano to? Ano tong pala nakikita ko? Di ba ang sabi ko dapat malinis? Ito pa, dito. Ito pa! Di ba ang sabi ko dapat malinis? Nililinis ko naman po, Hermana. Hindi! Tita mo! Minalito na ako mga kalat! Tawad. Ganyan ba dapat na nagtatrabaho? Tayo na yung pera na binibigay sa'yo? Sa susunod na maulit to, maaari ka na lumiban. Padre Camora, tulungan niyo po ako. Parang awa niyo na po. Bakit Iya? Anong nangyari? Ang aking kasintang si Basilio ay dinakip dahil napagkamalan siya isang pilibustero. At ang aking ama naman po ay dinakip ng mga Guardia Civil na sa kanyang pagkakautang. Tulungan niyo po ako, Padre Camora. Parang awa niyo na po. Iya, tumayo ka muna. Kahit ano po, Padre Camora. Basta't matulungan ko lang po ang aking kasintahan si Basilio at aking ama. Kailangan mo muna akong pagbigyan sa akin, Nais. Padre Camora, ano pong ginagawa niyo sa akin? Ikot mo siya ng pagtulong ko sa'yo. Hoy, Makaraig at Isigani, pwede na kayong umalis rito. Ikaw, Basilio, maiwan ka rito. Bakit ang aming kaibigan si Basilio ay may iwan din sa kulungan? Samantalang kaming Isagani ay makakalaya na. Kaya nga. Bakit si Makaraig at Isigani makakalaya na? Ngunit ako ay hindi pa. At saka wala namang sapat na yung ebidensya na kami sa Pilibistero. Wala nang tanong-tanong pa. Kung ayaw yung lumaya, manatili kayo dito. Paumanin, Basilio. Ngunit kailangan rin namin umalis sa Isagani. Paalam, Basilio. Ingat kayo. Buenas tardes, General. Oh, buenas tardes din, Kawani. Bakit ikay naparito? Ikinagagalak ko po kayong makita. Ngunit may nais lamang akong sabihin. Bakit? Ano ang iyong problema? Kitaan kong nakawala na raw sila Makaraig at Isagani sa kulungan. Ngunit nanatili na sa kulungan si Basilio. Tama po ba? Oo, bakit? May problema ka ba rito? Wala naman po, General. Ngunit nais ko lang malaman kung bakit nagawang makawala nila Makaraig at Isagani sa kulungan. Ngunit nanatili na sa kulungan si Basilio. Si Basilio ay isang pilbustero. Mayroon siyang mga ipinagbabawal na aklat laban sa ating mga Espanyol, kung kaya't siya ay dinakip ng ating mga Guardia Civil.
Ngunit, General, si Basilio ay mabuting estudyante. Malapit na rin siya makapagtapos sa kanyang pag-aaral sa kursong medisina. Hindi ito ang tamang oras upang tayo magtalo. Nararapat lamang na manatili si Basilio sa kulungan upang magsilbi itong halimbawa at mapanatili ang otoridad ng pamahalaan. Isa pa ay mahalaga ang takot at disiplina sa pamamagitan ng pagpaparusa kahit na walang sapat na dahilan. General, maaari mag-alsa ang mga mayang Pilipino kung ganyan ang inyong gagawin. Batid kong mahalaga nga ito sa iyo. Ngunit ikinatatakot ko rin na baka itong maging dahilan ng kanilang pag-alsa kung patuloy na hapihin at ilalagay sa alangan ng kanilang mga karapatan. Wala akong pakialam sa mga Pilipino na yan dahil hindi naman silang nabihisahan ng kapangyarihan, kundi ang Espanya. Higit na mas mahalaga ang kapangyarihan at prestihiyo ng pamahalaan kaysa kakapanan ng mga Pilipino na yan. Labis ako na dismaya sa iyong mga sinabi, General. Bilang isang Espanyol, mas mahalaga para sa akin ang karapatan at moralidad kaysa sa kapangyarihan o interes ng bansa. Dapat ding bigyan diin ang pagtrato ng mga Espanyol sa mga Pilipino ng may katarungan sapagkat ito ang ipinangako ng mga hari ng mga Espanyol noon. Binabalaan kita, General. Kung patuloy na ganito niyo tratuhin ng mga Pilipino, maaari silang mag-alsa laban sa inyo. Ikinalulungkot kong sabihin, General, ngunit binibitawan ko na rin ang aking posisyon bilang mataas na kawani. Ako'y babalik na rin sa Espanya. Paalam, General. Uy, mga bini-bini, may sasabihin ako sa inyo. Ano yun? Uy, alam niyo ba, sa mga nangyari ngayon, maraming mga magulang yung pinatigil yung mga anak nila sa pag-aaral. Tapos pa mas pinili pa nila magtrabaho at saka magbakasyon. Ay oo, sa universidad nga maraming mga estudyante ang nasuspindi. Bihira na lang din ang makapasa sa eksamen, kagaya nila Sandoval at Isagani. Ang alam ko sina Pexon Tadeo at Juanito Pilais ay nasuspindi. Pero si Pexon ay napagdesisyon na lamang niya na maglingkod sa korte. Ay, Diyos ko, sa Tadeo rin. Tuwang-tuwa nga siya na nalaman niya din na siya mag-aaral. Sinunog pa niya mga aklat niya. Ito si Juanito, napilitang magtinda sa tindahan ng kanyang ama. Pero habang tumatagal, nagugustuhan din naman niya. Naku, oo. Si makaraig din na mayaman, nagmadaling lumisan at umuwi sa Europa para makaiwas sa gulo. Mayaman Oo nga! Bini-bini, di ba yung nabanggit ang pagkapasa ni Sandoval at Isagani sa eksamen nila? Ngunit, bakit nalaman ko na nasuspindi raw si Isagani sa ibang klase? Ngunit nagawa naman niya makapasa sa klase ni Padre Fernandez. Tama ka riyan. Ngunit si Sandoval din daw ay nagawang ligawin ang mga taga-suri gamit ang kanyang husay sa pananalumpati. Aba, mahusay na bata. Ngunit ang nakakaawa ay si Basilio, ang napag-iwanan sa kanila dahil nanatili siya sa bilibid bilang bilanggo. Nalaman din daw nito ang pagkamatay ng kanyang kasitang si Huli at pagkawa rin ni Tandang Selo, tama? Si sino nakutsero raw ang nagsabi rito? Oo nga, kaawawa namang binata. Siguro hindi niya alam na ikakasal ng kanyang kasintangang si Purita kay binatang Juanito Pilais, diba? Oo nga, maraming tao sa Maynila ang nag-aabang sa engranding kasal nito. Pinaniniwalaan din na inihanda raw ito ni Simon na nagdulot ng malaking interes sa mga taong gustong maimbitahan. Ngunit bakit nga ba biglaan na maghahanda ang Simon ng engranding piking? Nakakapagtaka, di ba? Sa pagkakaalam ko ay nais niya magpasalamat, lalo na't kakagaling lang nito sa sakit. Alam mo naman yun, lagi niyang kasama si Don Timoteo, di ba? Sa bagay. Uy, anong oras na pala mga binibini? Baka hinahanap na tayo. Tara na. Oo nga, tara na! Dali na, bilis. Binibini. Ginoong Simon? Oh, Basilio, pumasok ka. Ginoo, ako'y nagmamadali. Nais ka lang humingi ng tawad sa aking lahat ng pagkukulang. Basilio, nakikita ko yung pagbabago. Payat ka. Ano nangyari sa'yo? Akala ko'y matatag.
Ngunit ang hirap ng aking mga dinaranas. Ang pagdadalamati sa aking pamilya, ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Nagkamali ako, Simon. Dapat akong nagbigay ng katarungan sa kanilang sinapit. Nandito ka na ngayon. Handa ka na bang bumalik sa landas na aking kinilit? Handa ka na bang makipaglaban? Oo, handa ako may paglaban. Ngayon ako'y may galit at hinanakit. Ipinapangako kong isusulong ko ang iyong plano. Mahusay! Ngayon, kailangan mong malaman ang aming misyon. Ito, Basilio. Ito ang ating susi para sa ating pagbabago. Isang patikim ng Argamadon para sa mga mapansamantalang humahawak ng kapangyarihan. Paano ito gamitin? Kapag nasupigin na sila, sindihan mo ito. Kapag sinubukan nilang ayusin ang ilaw, sasabog ito. Tinataglay nito ang kapangyarihan upang gumuho ng kanilang mundo. Sa sandaling iyon, sumabog ang apoy ng ating revolusyon. At pagkatapos? Pagkatapos, ikaw ang mumuno sa mga walang armas. Agawin ng mga sandata mula kay Quiroga. Kontrolin ng mga tulay at magtayo ng mga barikada. Walang pasubali, Basilio. Ang mga duwag ay hindi nararapat sumama sa ating laban. Naintindihan ko, pero ang dugo at kamatayan, kakailanganin ba talaga ito? Oo, ang sakripisyo ay kinakailangan upang makamit ang bagong lipunan. Lahat ng duwag ay dapat alisin. Alalahanin, lahat ng wala sa ating hanay ay ituturing na kalaban. Kung ganun, gagawin ko ang hinihingi mo. Ang hirap at sakit. Darating ang panahon na lilisan din ito. Nakatadhana ang aking pamilya sa kamay ng mga malulupit. Magsimula na tayo sa ating layunin, Basilio. Huwag tayong matakot sa panganib. Kakailanganin natin ng tapang at pagkakaisa upang ipaglaban ang ating karapatan at katarungan. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay pinagdaraos natin ng pag-iisang dibdib ni na Juanito at Paulita. Ngayon, Juanito, tinatanggap po ba bilang isang kabiyak si Paulita? Opo, Padre. Tinatanggap ko po si Paulita bilang aking kabiyak. Ngayon, Paulita, tinatanggap po ba si Juanito bilang iyong kabiyak? Opo, Padre. Tinatanggap ko po si Juanito bilang aking kabiyak. Ngayon, sige. Pwede mo na siyang halikan. Si Paulita, kawaawang sagan, ano ka nangyari sa kanya ngayon? Cheers! 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 Di ka pwedeng pumasok, Pino. Di ka maaaring pumasok, Pino. Ang iyong kasuot ay napakaduka. Sigani, pakinggan mo ako. Huwag tayo mag-aksaya ng panahon. Ang bahay na ay puno ng pulbura. Mamaya isasabog na rin yan. Mamamatay ang lahat. Nakikita mo ba yung ilaw na puti na yun? Ayoko. Nais ko siyang masilayan sa huling sandali. Iba na siya bukas. Kung ganun, matutupad ang tinadhana. Juan Crisostomo Ibarra? Tingnan nyo! Tingnan mo. Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Napakasamang biro. Inilagda ang pangalan ng isang pulbisterong mahigit 10 taon nang namatay. Pero misteryo! Isang biro na
maaaring magbunta ng kaguluhan. May mga babae pa naman. Padre Salvi, nakilala niyo ba ang perma ng inyong kaibigan? At ano ang nangyari sa inyo? Yan ang kanyang pirma. Yan ang pirma ni Ibarra. Sa palagay ko, ang manitisil na yan ay hindi nangangulog ang papatayin tayo ngayong gabi. Ngunit maaari tayong malason. Uy, Sino magnanakaw na yun? Ginoo, meron na ibabalita sa'yo. Ano yun? Nakuha ng 20,000 piso ang mga bandido, ngunit lubang nasugatan ng Padrex. At ang kanyang 2 pang alila. Nagawang ipagtanggol ng Padre ang kanyang sarili, ngunit nasugatan naman ito ang kanyang kamay. Teka. 4 na po o 50 pataksil, tulisan, mga revolder, itak, iskopa, pistola, pagwawasiwas ng leon, silya, pira-pirasong walang awang sunugatan, 10,000 piso. Ganun po ba, Ginoo? Sige po, maraming salamat po. Walang anuman, senyor. Sige po, alam po. Si Benzair, simbangis ng isang leon, at singsoyo ng isang pupa. Oo nga ho, senyorita. Gandang araw po, Padre. Padre, ano pong nangyari sa inyo? Sinalakay ako ng 5 tulisan sa aming bahay. No, pwede sir. Hindi niyo po alam ang sinasabi niyo. Di ko alam, punyetas. Huwag po kayong tonto. Masigit pa ang mga tulisan. Pagbahan siya patintas na ito. Padre, nadakip na po ang mga tulisan at nagbigay sila ng mahalagang impormasyon. Totoo ba yan? At kahit saan sa matatagpuan. Ang mga diamante, kung matatagpuan. Grabe. Naku, sako ng pulbura sa ilalim ng sahig, sa kisame sa ilalim ng mesa, sa loob ng mga upuan, sa lahat ng sulok. Buti na lang at walang ni isang naabo. At sino ang naglagay ng mga sako na pulbura? Ayan ang walang makakapagsabi. Sino ang may interes sa gulay ng piging? Maaaring isa ang higit sa ganoon. Magtago kayo, baka mapagbintangan kayo. Magtago. Halika na, tayo na tayo. Wala na si Isagani. Hindi alam ni Don Timoteo kung sino ang salarin. Siya ang namamahala sa pagpapagawa. Siya at ang kaibigan niyang si Simon. Wala nang iba. Nagkagulo sa bahay. Dumating ang tiyente ng veterana at matapos na ipagbili sa lahat ng sekreto'y pinaalis ako. Pero ano? Naku, ang senyoritong ito, kung sakaling sumabog. Kung sakaling sumabog, Walang matitirang buhay sa kalyeng analog. umuwi akong litong-lito na iniisip na kahit isang piece pa lang, isang sigarilyo ang nagkataong nahulog o may sumabog na isang lampara. Sa sandaling ito, wala na tayong hiniran na arsobispo ni anuman, ni mga kawali man lang. Abo ang lahat na pumunta sa piging kagabi. Berhen Santisimal ang senyor na ito. Sos Mariosep, naroon ang lahat ng tao na may utang sa atin. At meron tayong bahay na malapit doon. Sino kaya ang... Ngayon yung malalaman pero kailangan ninyong isikreto. Natagpuan ko ngayong hapon ang isa kong kaibigang manunulat sa isang opisina at sa pag-uusap namin ng tungkol sa bagay na iyan, sinabi niya sa akin ng lihim. Nalaman ito sa ilang kawani. Sino sa palagay ninyo ang naglagay ng sako ng pulbura? Mga fraile, ang Chitoing Quiroga, Isang estudyante, si Makaraig, ang alaherong Simon. si Simon? Pero hindi ba't nasa piging kagabi si Simon? Oo, pero naalala ko na. Umalis siya sa bahay nung nagsimula na ang kainan. Umalis siya para kunin ang regalo niya sa kasal. Pero hindi ba't kaibigan sila ng general? Hindi ba't kasosyo nila si Don Timoteo? Oo, nakisama para magawa ang bakay. At nais nilang patayin ang lahat ng Espanyol. Oo, may naku nalinawan. Saan?
Ayaw niyo kasing paniwalaan yung sinasabi ni Tia Tentay. Si Simon yung Diablo na nakabili sa kaluluwa ng lahat ng mga Espanyol. Gaya ng sabi ni Tia Tentay. Nawala si Simon nang hindi nagbibigay ng bakas. Hinahanap siya ng mga Guardia Sibil. Oo, hanapin nila ang demonyo. Kaya pala kagabi habang kumakain kami, nagkatiin ng kaguluhan. Namatay ang ilaw sa kinakainan ng general. Pinasabing ninakaw daw ng mga hindi kakilala ang lamparang regalo ni Simon. Isang magnanakaw? Isa sa mga mano negra? At hindi nahuli. May nagsasabing Espanyol daw. Ang iba, Indio. Ang iba naman ay Chino daw. Pinaniniwalaan sa pamamagitan ng lamparang iyon, pag-aalabi ng buong bahay ng pulbura. Sayang, kisama ng ginawa ng magnanakaw, mamatay na sana lahat. Kailan may di maganda ang kumuha ng indilyo. Kung alam lang na magnanakaw kung anong nangyayari. Kung nakapag-isip-isip lang yon at tiyak na hindi magagawa yan. Kung malalagay man sa sitwasyon niyon, kahit ano man ay ialok sa akin. Hindi dapat kayo nabubuhay dito. Tama na po. Dami nyo ng kasalanan, wala na kayong karapatang mabuhay. Aminin nyo! Kayo mga tulisan! Kailangan kayo parusahan! Wala po sa amin. Wala po kayo. Tama na! Sila yung mga tao lamang. Hindi natin sila dapat saktan. Sila yung kalaban din ng mga estado. Walang pinagkaiba sa atin ng mga ito. Marilin ng mga biyag. Huwag sana may makaligtas. O ba't di nyo binaril yan? O sige, ibalik na lang sa kulungan yung mga yan. Sino yan? Parilin mo yan, Carolino! Wala daw ako masaktan! Tara, Carolino! Tingnan natin kung sino tinamaan! Lolo! Tata Selo! Carolino! Bakit? Dapat di ko ito ginawa! Pasensya na, Lolo! Padre! Oh, Simon! Naparito ka! Oh, Simon! Anong nangyari sa'yo? Higa ka. Simon, kailangan mo na magpagamot. Huwag ka magatubiling humingi ng mga tulong mula sa mga doktor. Padre, hindi po magpapagamot sa iba. Tanging kay Don Tiburcio lamang. Kailangan ko magtago, Padre. Ang alagad ng batas ay naghahanap sa akin. Ano ang nangyari? Ba't ka nagtatago? Ako si Jesus Muibar, Padre. Ako'y bumalik upang pagkatuloy ang aking pangarap. Ngunit sa aking pagbalik, nagising ako sa katotohanan na wala nang pinagkaiba ang bayan. Lahat ay manhid sa pagkakasala. Ipinanganak ka bilang isang leader. Ano ang iyong mga plano, Simon? Gusto kong magganti, Padre. Lahat ng pumatay sa aking pangarap, aanihin nila ang aking galit. Ngunit, Simon, ang pagiganti ay hindi magdadala ng tunay na kalayaan. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa kabutihan at pagmamahal, hindi sa karasan. Nangingibabaw ang kasamaan. Padre, bakit pinapabayaan ako ng Diyos? Simon, hindi mo ba naiisip? Ang Diyos ay nagmamasid sa ating mga puso. Hindi mo maaaring makamit ang tagumpay kung puno ng galit at pag-iisip ng kasama ng iyong layunin. Maaari ba magkaroon ng pag-asa? Oo, Simon. Ang pag-asa ay umiiras sa kabutihan. Tanggapin mo ang iyong pagkakamali at alamin kung paano ka mas magiging higit sa iyong nakaraan. Siya, magpahinga ka na.
O Amang makapangyarihan, yakapin mo ang kaluluwa ng aking kapwa, tulungan siya makahanap ng kapayapaan.